1 year na, no? Bilis. Noong nakarang taon, isa sa mga pinakamabigat na bagay na nangyari sa buhay ko ay yung pagkawala ng aking ama. 1 year na. Pero hanggang ngayon, ang hirap pa rin paniwalaan. At ang mas mabigat sa lahat, wala ako ron. Wala ako sa burol, wala ako nung huling gabi ng lamay na supposed to be nandun ako bilang isang anak. Well, lahat ng updates pinapasa lang sa akin, sa tawag, sa mga larawan, yun, pictures, video clips. Nakatingin lang ako sa screen habang ang puso ko durog na durog. Mabigat na pero lutang, hindi may paliwanag. Alam mo yung gusto mong umiyak, gustong sumigaw, pero parang numb, manhid. At hindi ko talaga alam kung paano iproseso ang sakit kapag malayo ka sa mismong huling sandali ng taong nagpalaki sa'yo, di ba? Somehow, somewhere, sa gitna ng lungkot at tahimik na gabi, I came to realize something. And I don't know why at this point of time, isang imahe na paulit-ulit bumabalik sa isip ko, yung lapida niya. Well, simple lang, yung lapida, nakasulat ang pangalan niya, petsa ng kapanganakan, petsa ng kamatayan. At sa gitna, isang guhit, isang manipis na dash, yung hyphen. Well, doon ako napahinto. At ewan ko kung na-realize nyo din yan. Well, ang aking ama, ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Mga tagumpay, kabiguan, sacrifices, pagiging ama, pagiging asawa, of course, pagiging tao, pagiging pastor, pagiging ministro, at pagiging, of course, servant ni Lord. At lahat ng yon nakapaloob sa gitna ng isang maliit na guhit. I started to interpret something important, yung hyphen. Yan, naisip ko nga, grabe kako. Buong buhay ng isang tao ay na-condense into one small symbol sa lapida. At yung symbol na yon yung ina-undermine ng napakaraming tao, napakaraming Kristiyano. Pero yon ang pinaka-importanting symbol na magsasabi ng ating existence sa ibabaw ng lupa. In my mind, sabi ko, Lord, ganun na lang ba talaga kaikli ang buhay namin? Kaya lang, napaka-counter din ako sa sarili kong tanong ng paano mo ginagamit ang sarili mong buhay habang nabubuhay ka pa. Well, that's true. I came to that realization and it really hit deep. Hindi ko man naranasan na makita ng personal ang huling sandali ng aking ama. Pero ang pagkawala niya ang nagtulak sa akin para pag-isipang malalim o mabuti. Na ang buhay pala ay hindi lang tungkol sa pagtagal, kundi para kanino ka nabubuhay habang andito ka pa sa lupa. Yung mga taong nabubuhay sa gitna ng kapanganakan at kamatayan, doon sa hyphen stage. Kasi habang may guhit pa tayong sinusulat sa kasalukuyan, may pagkakataon pa tayong baguhin ang ending. O heto, para maiba naman. Dumaan ka na ba sa sementeryo minsan? O kaya naman bago ka umuwi sa bahay mo dadaan ka muna sa sementeryo. Kakatakot, no? Kala mo may sumusunod sa'yo. Yung anino mo, syempre. Bakit? Ano ba iniisip niyo? Alam mo yung tahimik na lakad habang binabasa mo ang mga lapida? Sa bawat lapida, may pangalan, of course. Tapos, may dalawang petsa. Ang araw ng kapanganakan at ang araw ng kamatayan. Kung mapapansin mong mabuti, may guhit sa gitna. At yun yung tinutukoy ko kanina pa na hyphen. Kung yun ang haba ng ating existence, paano mo gagamitin ang dash na ito? We often obsess over how long we live. Sinasabi natin, sana umabot pa ako ng 90 years old o 100. Diba? Mga birdies talaga. Diba sa mga birthday parties, lahat nagwi-wish ng mahabang buhay at walang nagwi-wish ng maikling buhay. Pwera biro, sa totoo lang, hindi gaano kaalaga kung ilang taon ka nabuhay. Ang tunay na halaga ay paano ka nabuhay. James 4:14 says, "You do not know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes." Ang buhay daw ay parang usok, lumilitaw sandali, pagkatapos nawawala. So meaning, hindi mo hawak kung hanggang kailan ka. At hindi rin sukatan ng tagumpay ang tagal ng buhay. Ang tanong ko is, ano ba ang laman ng dash mo? Ang dami nating inaabot sa buhay, which is hindi naman mali na makamtan ang career, wealth, o sabihin natin, pera, o yun na, relationships na maganda, mga goals. Pero lahat ng yan, magiging meaningless pagdating ng araw kung hindi mo sinama si Lord sa equation, doon sa hyphen. Sa Mark 8:36, ang sabi ni Jesus, "For what does it profit for a man to gain the whole world
and forfeit his soul. Kaya huwag mo kayang gumugol ka ng 50, 60, 70 years, 80 years sa lupa para lang sa sarili mo na parang dito ka na titira forever. Dahil ang dash ay preparation lang para sa eternity. Kapag nag-expire na yung dash mo, saan mo gugugulin ang iyong eternity? Naalala ko tuloy yung isang pastor na pinapakinggan ko about apologetics. Ang sabi niya, yung kamatayan ng tao ay mas mahaba pa kaysa sa buhay na igugugol niya. Tingnan niyo, sabi niya. Hanggang ngayon, nasaan si Hitler? Nasaan yung mga sikat na mga tao nung panahon? Hanggang ngayon, patay pa, di ba? Ilang henerasyon na yon. Pero yung buhay mo, napakaikli. Kaya, mas mahaba pa yung kamatayan kaysa yung kabuhayan. Sabi niya ganyan. Which is true. Di nga. So, balik tayo dun sa tombstone. Di ba napakaikli? Meaning, may hangganan yung dash. Hindi infinite yung guhit na yan. May dulo. Nakakita na ba kayo na yung dash akala mo parang linya ng kuryente kahaba? Hindi naman, di ba? At saka, once na dumating na yung second date sa lapida mo, tapos na. Wala nang replay, wala nang edit. Kaya habang may pagkakataon ka pa ngayon, ayusin mo na. Ang sabi sa Hebreo 9:27, it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Kaya ito yung totoo na hindi natin alam kung kailan ang huli nating araw. Pwede mamaya, pwedeng bukas, pwede next year, pwedeng mamayang gabi, pwede after 5 years, 10 years, after 100 years. Who knows? Kaya lang, the bottom line is this. Handa ka na ba? Hindi yung kahandaan na ibibigay mo na yung mga titulo ng lupa, ng pamana, ayusin mo na ang buhay mo para sa mga may iwan mo, which is, tama nga naman yan. But those are temporary. Ang totoong tanong ay yung handa ka na bang bumalik sa iyong manlilikha? O handa ka na bang isoli yung buhay na ipinahiram niya? Kasi kung hindi, magkakaproblema ka sa harap ng iyong manlilikha kapag dumating ang panahon na yan. And that is why the hyphen gives us a choice to choose. Each day you live is a choice. Bawat decision, salita, bawat relationship, lahat yan bahagi ng story ng dash mo. Kaya dapat tanungin natin ang ating sarili ng ganito. Am I choosing what pleases God? Am I forgiving those who hurt me or holding grudges? Am I investing in eternity or wasting time in worldly pleasures? Hirap sagutin, ano? Pero kailangan natin ng tulong ni Lord para dumako tayo sa seriousness answering this question. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, ito ang sabi, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment. Isa sa mga ibig sabihin nito ay ang bawat kilos natin ngayon ay may eternal na implication. Bawat ginagawa natin sa isip, salita, gawa, everything, every act, mayroong eternal implication yan. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mabait o pagiging mabuti, sabi natin pagiging masama o hindi ka lugod-lugod, kundi ito ay tungkol sa pagsunod sa Diyos at ang pag-ibig mo sa Kanya. Ang next na tanong is this, sino ang sentro ng dash mo? Kaya kung babalikan mo ang buhay mo, sino ang bida? Sino ang nasa limelight? Sino ang sinusunod mo? Ikaw ba o si Kristo? Si Apostle Paul, isang tagasunod ni Jesus, sinabi niya sa Philippians 1:21 ay ganito, for me, to live is Christ and to die is gain. Matindi ano? Ang sabi niya, hindi kabawasan ang mamatay, kundi ito ay isang gain. Gawa nga ng ang buong dash niya kay Jesus nakasentro, kay Jesus nakaalay. So meaning, ang buhay niya ay hindi tungkol sa sarili, kundi para sa misyon, sa kaharian ng Diyos, sa gospel, para sa kalwalhatian ng Diyos. Matindi si Apostle Paul, ano? Kailan kaya natin magagaya tong tao na to? Diba? So ang tanong is, paano na tayo? Well, hindi mo kailangan maging pastor o public figure o known missionary o kaya sikat na tao para mabuhay kay Kristo. Sa simpleng pagsunod mo araw-araw, sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, pwede kang mabuhay para kay Kristo. Ang banal na kasulatan ay may payo para i-maximize natin ang ating dash bago natin marating yung second date ng ating buhay. Una is, we have to live with eternal perspective. Colossians 3:2 says, set your minds on things above, not on earthly things.
Well, hindi masama ang mga earthly things, pero wag tayong malunod sa mga ito. Ang totoong treasure natin ay ang relationship natin sa Diyos at ang eternal life na naghihintay kay Kristo Jesus. Pangalawa, use your time wisely. Ephesians 5:15-16. Ang sabi, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days were evil. Meaning, walang sinasayang na araw ang taong alam kung saan papunta ang buhay niya. Kaya habang may oras pa, gamitin mo ito ng tama. Baka mamaya, ubos na ang oras mo para magbago, magpatawad, makilala ang Diyos, at sumunod sa Kanya. The last one I think is lead others to Jesus Christ. Ang buhay mo ay hindi lang para sa'yo. Ang dash mo ay dapat maging daan para makakilala rin ang iba sa Panginoong Jesus. Ito ang sabi ni Jesus Christ. Matthew 5:16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yes, tama. Kung may pagkakataon, ipakita kung sino tayo bilang isang mananampalataya, gawin natin habang may opportunity pa, habang buhay pa tayo, habang inaalaw pa tayo ni Lord na huminga. Sabihin natin tungkol sa Panginoon. Sino-sino mga yon? Sa family, mga anak mo, asawa mo, tito mo, lolo mo, kamag-anak mo, pinsan mo, ka-churchmate mo, yes, ka-churchmate mo. But if I were you, the best place to tell Christ ay yung circle mo. Churchmate, family, friends, co-workers. Kung tinawag kang mag-share sa mga strangers, then do it. At yun nga, darating ang araw na ang pangalan mo may kasama ng 2 petsa at may hyphen na rin na nakaukit sa bato. Hindi natin maiiwasan yan. Ang sabi nga ng isang kakilala ko, ang kamatayan ay may iba't ibang paraan para kunin ka. Pero bago dumating ang araw na yan, kailangan tanungin natin ang ating sarili na ang ganito. Anong kwento ba ang maririnig ng mga tao patungkol sa akin? Is it a story of regret, pride, and a wasted time? O isang kwento ng redemption, obedience, faith, and a servant of Christ? Kaya huwag kang mabuhay sa bahala na system. Dapat mabuhay ka na may layunin, may pananampalataya, at may puso para sa Diyos. Psalms 90 verse 12 says, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Mga pre, maikli lang talaga ang buhay natin. Kasing ikli ng guhit na yan sa pagitan ng kapanganakan at kamatayan. Kaya lang, pwede mong gawing makahulugan at may saysay sa harapan ng Diyos. Kaya't ang challenge para sa lahat ay gamitin natin ang dash natin, hindi lang para mabuhay, kundi para magbigay ng kaluguran, ng kaluwalhatian sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mismong hininga at mabuhay para sa iba, mahalin ang ating kapwa. Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, we have to love the Lord our God and then to love our neighbors.